Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Gusto mo bang maging isang successful na CEO? Oo. Kung gusto mo malaman kung paano ka magiging CEO, naku, pakinggan mo itong pag-uusapan natin to. Alam nyo, ang pagiging CEO po, hindi tungkol lang sa title and position. Ay, CEO na po ako, Chief Executive Officer. Nako, hindi lang po yan nag-uumpisa sa title. Ang mahalaga po, ang isang tunay na CEO ay may tinatawag na magandang pangitain at ng vision. Alam po nila ang kanilang direksyon. Alam po nila kung ano yung gagawin po nila. Meron silang kakayanan. 'Di ba? Sa kanilang daily operation, alam nila kung tamang direksyon na malinaw na direksyon para patuloy na magplano para sa future. Kung meron kang vision, nako, mas madali na makagawa ng desisyon, makakatulong sa pag-unlad ng negosyo. That's number 1. Siyempre, number 2 po, alam mo, kung gusto mo maging CEO ng isang kumpanya, kailangan maunawaan mo itong salitang resilience. Bakit? Kung mayroon kang malaking vision, malaki ang iyong opposition. Kung may malaking kang pangarap, marami rin pagsubok. Agree? Isang mahalagang katangian po ng isang CEO ay marunong po sila lumaban. Kahit na mahirap, kahit na may mga problema, kahit na walang benta, hindi sila umaayaw, hindi sila bumibigay, at lalo pa silang lalong nanggigigil, gusto nilang patunayan na kaya nilang magtagumpay. Pangatlo, kung ikaw ay magiging isang CEO ng kumpanya, kailangan matuto kang magdesisyon. Di ba? Ikaw kasi ang nagmamaneho ng kumpanya na parang nasasakyan. Kailangan mong gumawa ng mabilis at matalinong pamamaraan para mag-decide, lalo na sa kagitnaan po ng tinatawag na matinding pressure. Mahalaga po yung tinatawag na decisiveness dahil maraming pagkakataon na hindi mo pwedeng patagalin ang iyong pagdedesisyon. And the longer you wait, the more you lose. Kaya nga napakahalaga po na matuto po tayong mag-decide para tayo maging matagumpay na negosyante. At syempre naman, kung gusto mo maging isang matagumpay na CEO, kailangan maging isang effective na team leader ka. Strong team leader, mahusay ka mag-motivate, maggabay ng mga tao, di ba? Para kailangan na magtiwala sa iyong team because no man is an island. And last but not the least, kung gusto mo talagang maging successful na CEO, kailangan matuto kang mag-adjust at mag-adapt. Innovation is key. Like for example, kung may gumaya ng produkto mo, paano ka makikipag-compete? Hindi sila natatakot sa pagbabago. Naghahanap sila ng bagong pamamaraan upang umangat ang kanilang negosyo. Kaya nga, alam mo, the only thing that is permanent in this world is what? Change. Ikaw ba ay visionary? Number 2, ikaw ba ay willing na lumaban kahit ikaw ay nahihirap? Ikaw ba ay nagde-decide kahit under pressure? Ikaw ay isang mabuting team leader. At syempre, number 5, nakapokus ka sa innovation. Ibig sabihin, nako, maganda ang iyong pagkakataon na ikaw ay magiging isang successful na negosyante at CEO. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Ilan sa mga kumpanyang sinasabing nag-import ng bigas na nakatambak lang ngayon sa mga pantalan, sarado na ayon sa Department of Agriculture. Paano kaya ito aaksyonan ng pamahalaan? Senators Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri, viral na ang iringan kagabi. Ang punot dulo, resolusyon para makaboto ng kinatawan sa Kongreso ang 10 Embo barangays na napunta sa Taguig. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, may isang personalidad umanong isiniwalat sa executive session hinggil sa kalakaran ng illegal pogo sa bansa. Lalaki sa Bataan, hindi na halos makabangon sa higaan dahil umabot na sa 2 kilo ang bigat ng kanyang ari. Paano kaya ito nangyari? At Mr. Freddie Webb, magiging tagapagpalaganap daw ng good news sa kanyang bagong teleserye. Magkakasama natin siya dito sa studio live. Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali.
Bali, Luzon, Visayas at Mindanao. Umaasa ang gobyerno na huhupa na ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Posibleng umabot hanggang 7 pesos kada kilo ang mababawas sa presyo ng bigas. Oras na maramdaman na raw ang full effect ng ginawang pagtatapya sa taripa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mismong Department of Agriculture na ang nagsabi, asahang bababa ang presyo ng bigas simula sa Enero kasunod ng pagpapataw ng mas mababang taripa sa mga imported na bigas. Tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas. So pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. So, kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Sa ngayon, hindi pa raw ito tuluyang mararamdaman dahil meron pang supply ng local palay na nabili sa 30 pesos kada kilo. Pero ito ang isa pang problema. Ayon sa DA, mukhang wala na ang dalawa sa mga kumpanyang consignee ng ilan sa mga natenggang container ng bigas sa Pantalan sa Maynila. We checked that some companies, mukhang hindi na rin existing yung companies eh. But of course, we're still going to pursue the investigation and we'll get to the bottom of this. Nasa 3 o 4 na container lang daw ang pag-aari ng mga ito sa higit 800 container vans na natenga sa Pantalan. Ang resulta ng investigasyon, tatagal pa raw ng 2 linggo. Nitong weekend, 300 container na ang nailabas sa Pantalan. Una nang sinabi ng Philippine Ports Authority na mayroon na lang hanggang katapusan ng buwan ng mga kumpanya para i-claim ang mga shipment. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kung ang bigas nagbabagyang bumaba, humihirit naman ng taas presyo ang mga panadero at manufacturer ng sardinas. Para sa detalye magbabalita, si Carrie Cater, live mula sa Mandaluyong. Carrie, simulan natin sa sardinas. Magkano ba ang presyo ngayon at magkano naman yung gustong ipataw ng mga manufacturer ng sardinas? Yes, Cheryl, tama yung nabanggit mo, tungkol dun sa hinihiling na taas presyo sa sardinas ng mga manufacturer ng canned sardines. 3 piso raw sana kada lata ang hiling nila sa Department of Trade and Industry. Yan daw ay dahil sa mga mas mahal na input costs, kabilang ang pagtaas ng presyo sa tamban o yung isda na ginagamit sa sardinas na siyang nanggagaling din o nagdudulot din ng taas presyo kasi riyan yung crudo at yung pagtaas ng presyo ng gasolina. So, bukod sa tamban, sa gasolina, sa crudo, nandyan din daw yung wage hike. Nagkaroon din kasi ng recent na wage hike dito sa Metro Manila, kung matatandaan natin noong Hulyo. At nitong buwan lang, meron ding mga naaprubahan sa iba't ibang rehiyon. Kaya naman, ang sabi ng grupo, ang Canned Sardines Association of the Philippines, mahalaga o kailangan na raw sana na magkaroon ng taas presyo rito sa sardinas. Tungkol sa presyuhan ngayon, nagkakahalaga ng nasa 18 pesos kada lata. Pero linawin ko lang din na limitado lang to sa specific na stock keeping units o mga brand na minomonitor ng DTI sa kanilang suggested retail price o SRP bulletin. So yung nasa 18 pesos kada lata, pasok naman siya sa SRP bulletin o sa itinakdang SRP ng DTI. So Carrie, ito yung ngayon, yung average cost ng isang gaano kalaking yan yung ordinaryong size ng sardinas. Hindi ba naman masyadong malaki yung 3 pisong pag-angat na hinihiling nila? May tugon na rin ba dito ang DTI? Yung sa size ng delata ng sardinas, tama ka, yun yung regular, nasa 155 grams. Iba-iba kasi yung presyo, merong nasa 17 to 18 pesos. Yan yung nasa SRP bulletin. Pero gaya nga ng nabanggit ko, specific stock keeping units or SKUs lang ito. Hindi ito lahat ng sardinas. So, nagre-range pa rin yung prices. Pero yung 17 to 18 na pasok sa minomonitor ng DTI, compliant naman yung mga nakita natin dito sa supermarket. Kasi ganun din yung mga presyo. Tungkol naman dun sa 3 pisong pagtaas, sabi nga ng grupo, sa katunayan daw, nung isang taon pa nila hinihiling actually yung 3 pesos na increase. Kumbaga late na nga raw at hindi pa rin inaaksyonan ng DTI. Kasi dahil nga rin sa nabanggit ko, nagtaas ng presyo ng crudo, gasolina, tamban, at yung tin can din, yung ginagamit nila para sa packaging ng sardinas. Gayon din yung wage hike na kailangan
kailangan nga rin syempre tugunan ng mga manufacturer. Sa ngayon, hiningi pa rin natin yung pahayag ng DTI tungkol dyan, pero wala pa tayong nakuhang komento. Cheryl. Okay, Carrie, puntahan naman natin yung sa tinapay. Anong klase yung magmamahal at ano din ang kanilang dahilan naman? Ang grupo naman na humihiling ng taas presyo ay yung Philippine Baking Industry Group o PhilBaking. Humihiling sila ng taas presyo raw na sana 5 piso sa Pinoy Tasty. So ito yung mas murang klase ng Tasty na minomonitor din ng DTI pasok sa kanilang SRP bulletin. Sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 55 pesos or higit 50 pesos sa supermarket na ito. Pero ang SRP na itinakda ng DTI dyan ay nasa higit 40 or 40 pesos. Pasok naman daw kahit papano itong presyo ngayon sa supermarket, compliant naman, at tungkol dun sa hiling nila na 5 peso increase na posibleng maging kalbaryo pa sa mga mamimili, ay hindi pa naman natin alam din sa ngayon kung ano ang tugon ng DTI dahil nga hindi pa rin tayo nila binibigyan ng sagot tungkol dun sa mga request na ito ng mga manufacturer. Pero nauna ring sinabi ng DTI na ayun nga, patuloy raw ang kanilang pag-aaral sa mga request na ito. Cheryl? Ano ang reaksyon ng mga mamimili? May nakausap ka ba dyan? At ano ang kanilang reaksyon dito nga sa posibleng pagtaas ng 3 piso or maybe less, depende yan sa desisyon ng DTI. Yung pagtaas ng presyo sa sardinas at ng tinapay natin, ng Pinoy Tasty. Kanina may mga nakausap na rin tayong iba't ibang mamimili at medyo pare-pareho yung kanilang sinasabi na kung sakali ay mahihirapan sila, lalo na yung Pinoy Tasty at sardinas pa naman yung mga pinakamura sana na nabibili o yung mga kumbaga pangmasa. Pero banggitin ko na rin pala, Cheryl, na konektado o tungkol hinggil din dito sa pagtaas. Kung sakali mang magtaas nga ang Pinoy Tasty, may sinabi rin pala ang Asosasyon ng Panaderong Pilipino, yung sa mga community baker na baka sumunod din daw sila. Lalo na kung magmamahal din ang raw materials ngayong paparating na holidays. Dahil sa Burr months daw kasi talaga historically tumataas yung raw materials nila or yung mga sangkap na ginagamit. So isa pang babantayan natin yan, yung mga tasty sa mga bakery at ganyan. At ayun nga, gaya rin ng nabanggit ko, syempre malaking hirap din ito sa mga mamimili. Ngayon, kasama rin natin sa isa sa mga natsempohan natin kanina sa pamimili, si Mang Rolando Plamer. Mang Ronaldo, namimili po kayo para sa pangtindahan nyo rin at sa pangbahay? Kasama na po yan, pangtindahan at saka yung konting pangkonsumo namin sa bahay. Nabanggit ko po kanina, narinig nyo rin po na posibleng ang magtaas yung presyo ng sardinas, yung nakadelata at saka yung Pinoy Tasty po. Ano pong masasabi nyo tungkol dito? Masasabi ko lang, okay lang sa akin pero sa mamimili, kalbaryo sa kanila yon. Dahil hindi pa naman lahat na mga employer nagtaas ng sweldo. Pagkakasahin na lang daw nila yung mga konting kinikita nila sa araw-araw. Pero kayo po ba bilang mamimili, apektado rin ba kayo kung sakaling magtaas itong sardinas at tinapay? Oo, malaking epekto sa amin, lalo mo nagtitindahan ako. Malaking ano sa akin yan, challenge sa akin yan. Ang gagawin ko lang siguro, magbababa ako ng konting presyo na kunyari dati kumikita akong 2 piso. Gawin ko na lang 150 ang kinikita ko para i-sacrifice ko muna. Kumbaga, bababaan nyo na lang muna yung tubo nyo sa tindahan nyo rin, tulong na rin sa kapwa mamimili. Oo, ganun nga talaga ang plano ko. Kasi hindi naman lahat na may mili. Tulad yan, sa isang pamilya may 4-5 anak nag-aaral, muupa ng bahay, tubig, ilaw nila. Ngayon, malaking ano sa kanila yon, sakripisyo. Okay, salamat po Mang Rolando. At ayan nga, narinig natin gaya ng sinabi ni Mang Rolando, sa kanya magdidiskarte na lang siya sa kanyang tindahan na kahit papano ay hindi raw niya lalakihan yung tubo niya para hindi na rin gaanong maging mas mahal sa mga mamimili yung mga ititinda niyang sardinas at tinapay kung sakali. At sa mga iba naman nating nakausap kanina, kanya-kanyang diskarte rin sila kung sakali raw baka magbawas na lang ng budget o pipilitin na lang magkasya kung ano man ang kayang bilhin sa current budget nila. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Carrie Cater. Good news, mga kapatid, simula po Enero, sasagutin na ng PhilHealth ang prescription glasses, saklay, walker at wheelchair ng mga miyembro.
Para sa detalye, makakausap natin si PhilHealth spokesperson at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, Dr. Israel Francis Pargas. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Ish. Magandang tanghali, Cheryl, and magandang tanghali din sa lahat ng tagapakinig at tagapanood natin. Malaking bagay po itong dagdag benepisyo sa PhilHealth members. Kumusta po itong binubuo ninyong mechanics sa pag-avail nitong bagong benefits sa PhilHealth, Doc Ish? Well, alam mo naman, Cheryl, na patuloy ang pagpapalawak natin ng ating mga benepisyo na kino-cover. And of course, meron ding mga request ang ating mga tao, pati na rin ang ating mga representante sa Kongreso. And so ngayon po, tayo ay nasa ilalim ng pag-aaral nitong pagko-cover nga po nung binabanggit nyo na prescription glasses, assistive devices like wheelchair, crutches, cane, walkers. At kasama rin po sa pag-aaral nito is ang pag-check natin with regard with our actuarial viability and financial impact analysis. But hopefully po ay makasunod tayo sa request ng ating Kongreso na by the start of the year 2025 ay makover na po natin itong mga bagay na ito. Okay, so baka ma-excite masyado po yung ating PhilHealth members. So Yes. hindi pa po ito anytime soon, pero may expect po ba natin yan before the year ends or early next year? Yes, Cheryl. Oo, no, wag mo nang masyadong ma-excite kasi nasa process of development pa tayo. But pinipilit po natin na maipatupad ito by the start of 2025. So wala pa po tayong maibibigay na detalye, sino yung pwedeng makaka-avail, saan, paano, lahat po yan pinaplansya pa lang. Yes, oo, tama ka, Cheryl. Although, of course, this will be for all PhilHealth members who will be qualified to get the benefit. At syempre, siguro, ito ay talagang para doon sa mga mangangailangan or nangangailangan. Okay. Siguro po baka pwede nyo kaming balitaan doon pa po sa iba pang mga pagbabago or iba pong dagdag na benepisyo pa po sa ating mga PhilHealth members, Doc Ish? Yes, Cheryl. I think nabalita na rin na yun pong ating Benefits Committee of the Board just recently approved to lift the, yun pong tinatawag nating polisiya ng single period of confinement. So ito po ay ipipresent na natin sa board and bank sa Biyernes at sana po ito ay maaprubahan na rin ng ating board at ito po ay magiging malaking tulong sa ating mga miyembro na palagian or paulit-ulit na admit due to the same illness. Kailan po ito natin maasahan? By next week ay may desisyon na po. By next week, actually by Friday po, ay maaasahan natin kung meron na pong approval ang board and bank. And then, kailangan lang po natin gawin yung polisiya. And hopefully, siguro po, by the October, ay maaari pong masimulan na yung implementasyon nito. Okay. Para po doon sa kaalaman ng ating mga miyembro, ano ho ba ang pagbabago pagdating po dito sa single confinement policy? Opo. Cheryl, yung kasing single period of confinement, ito yung hindi babayadan ng PhilHealth kapag ikaw ay na-confine para sa parehong sakit within 90 days. So kung halimbawa, ngayon po, na-confine kayo ng typhoid, after 2 weeks, na-confine kayo ng typhoid uli, hindi na po natin yon mababayadan. Pero kung ibang sakit naman, yung magiging dahilan ng pagkaka-confine po natin, mababayadan naman yun ng PhilHealth. So with the move to remove or lift the single period of confinement policy, ibig sabihin, kung mako-confine po tayo for the same illness within 90 days, ay maaari na pong mabayadan ng PhilHealth. Okay, that's great news. Ano pa pong magandang balita ang maibibigay po natin sa mga miyembro? Sa dialysis po ba may pagbabago, Doc Ish? Yes, Cheryl. Actually, the board is approved to have another increase in the amount from 4,000 to 6,350. Ginagawa lang po natin yung polisiya and hopefully po by October maging effective na po ito. Ganon din yung ating dengue severe
na ngayon po ay from 16,000, inaprubahan na rin po na maging 47,000 yung coverage natin. Again, hinihintay lang po natin yung approval ng policy on that. But hopefully, again, by October, mailabas na rin po at maipa-implement na rin natin ito. Balikan ko lamang po ng kaunti, Doc Ish, yung tungkol po doon sa mga nagdadialysis dahil napakarami po nating mga kababayan ang talagang nagigipit naman po talaga at nasasaid sa kanilang pagdadialysis. Matagal na pong ini-implement na yung 156 sessions. Tama po ba ako, Doc Ish? Actually, we just increased from 90 to 144. And last year, ginawa na po nating 156 or covered na po buong taon yung mga nagdadialyze. So hindi na po rason na hindi sila makapag-dialysis ng 3 beses sa isang linggo. Covered na po yun Yes nung po. 156 sessions. Okay, that's great Yes news. po, because yung computation natin ng 156 is 3 times a week. Tapos, ano po yung 4,000 na in-increase sa 6,000 plus? Noon kasing dati, ang ating pakete ng dialysis is 2,600. Nung pong mga May of this year, 2024, in-increase natin from 2,600 to 4,000. Kaya lang, meron pa rin pong mga nagreklamo na kulang pa rin daw po yun 4,000 to cover all the services na kailangan sa isang dialysis. Kaya po pinag-aralan uli natin and we come to have another figure which is the 6,350 and hopefully po masimulan na natin siya by this October. Oh, this October. Alright, babalik na lang po kami sometime October dahil marami pa po tayong bibigay na update sa ating mga kapatid. Thank you for your time, Dr. Ish Pargas ng PhilHealth. Magandang tanghali po. Nakaratay na lang sa kama ang isang lalaki sa Bataan dahil sa kanyang sakit. Ang kanyang ari po kasi tinubuan ng bukol na umabot na raw sa 2 kilo ang timbang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Lumalaki ang ari ng isang lalaki sa Balanga, Bataan. Dahilan kaya hirap na siyang kumilos at hindi na rin makatayo. Singlaki lang daw ng tigyawat ang bukol sa ilalim ng ari ni Alvin Rady Mayuga noong siya ay 15 anyos. Kaya ipinagsawalang bahala lang nila ito. Pero ngayong 22 anyos na siya, ang maliit na bukol sa ari naging 2 kilo na ang bigat. First week po ng June, naligo po sila sa ilog. Tapos, ayun po, parang naano po yun na-infection po dahil sa tubig po dun sa ilog. Pag uwi niya, dumudugo na po yung bukol niya. Tapos po, ginawa po namin, dinala po namin sa emergency sa isang public hospital. Malayo sa matipunong pangangatawan, ngayon si Ray, halos butot balat na. 3 buwan na rin siyang bedridden at umaasa na lang sa kalingan ng kanyang nanay Annalyn at ng asawang si Mariel. Yung asawa niya, nalagaan po siya, nililinis po siya 2 beses sa isang araw po. Tapos kailangan, pagkakain po siya, nakahiga lang din, dudumi, nakahiga po. Lagi po siyang dumadaing na masakit po yung pinakasingit niya, mabigat na po. Tapos kumakain siya, nakahiga, hindi po lumulubog yung kinakain niya, kaya sumusuka po siya ng madalas. Bilang magulang, napakasakit kay Nanay Annalyn na makitang nahihirapan ang bunso niyang anak. Lalo pat may anak din ito na 1 taong gulang pa lang. Pag nanghina po ko, parang sinabi ko nang sinukuan ko na yung anak ko eh. Kung maaari lang po, sabihin ko na sa sarili ko or kahit sa may kapal na ako na lang po sana wag na yung anak ko. Kasi sobrang bata pa po ng anak ko para maranasan niya po yung sakit na yun eh. Naghihintay na lang sila sa resulta ng biopsy ni Allen para malaman kung ano ang kanyang sakit. Pero tinapat na sila na matagal na gamutan ito at kailangang sumailalim sa chemotherapy ni Allen bago operahan. Kaya ang pamilya nananawagan po ng inyong tulong. Hindi po ako nahihiya, ma'am, na humingi ng tulong sa mga tao. Nagbabaybay po ako, tapos malapit po ako sa gobyerno para makahingi po ng pambili ng gamot niya kasi need niya po talaga mag-diaper araw-araw tsaka gasa po eh. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.
iba pang balita, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas para sa franchise renewal ng Meralco. Layo ng panukala na bigyang pahintulot ng 25 taon pa ang paghahatid ng kuryente ng Meralco sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Mag-e-expire na kasi ang kasalukuyang prangkisa nito sa 2028. Nakasaad din sa panukala na dapat mapababa pa ng kumpanya ang singil nito sa kuryente at bumuo ng platform para sagutin ang hinaing ng kanilang mga customer. Ang 1PH at 1News po ay bahagi ng MVP Group na nasa ilalim din ng pamumuno ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan. Susunod, Senador Miguel Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano nagpaliwanag sa nag-viral na palitan nila ng maaanghang na salita sa pagtatapos ng pagdinig para sa isang resolusyon tungkol sa Embo Barangays. Davao Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III promoted bilang hepe ng CIDG matapos ang matagumpay na pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy. At ang maghahatid ng life lessons sa inaabangang teleseryeng Ang Himala ni Nino na si Mr. Freddy Webb, magkakasama natin live dito mismo sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nag-organisa ng mental health briefing ang Department of Health para sa mga kawani ng media sa Eastern at Western Visayas. Yan at iba pang balitang dako, hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mahingod to Cheryl, kasama natin ngayon dito sa Harold's Hotel sa Cebu City ang mga reporters mula sa Eastern at Western Visayas pati Central Visayas para sa briefing tungkol sa mental health na inorganisa ng Department of Health. Pag-uusapan dito ang tamang pagre-report sa mga paksang mental health. Kahit kasi importante sa ating mga mamahayag na wala tayong pigilingan, mahalaga rin na may compassion at pag-unawa pagdating sa usapan na may kinalaman sa mga mental. Tatlong araw ang seminar kung saan tampok ang speak galing University of the Philippines, National Center for Mental Health at mga psychologists. Iba pang balitang dako, Cheryl. Bangkay ng natagpuan ang isang 14 anyos na batang lalaki na unang naiulat na nawawala sa Toledo City. Nakita ng mga otoridad si Randy Pedrosa sa napalutang-lutang sa Damon Lake sa Purok 2, Barangay Luray. Kwento ng kanyang mga nakasama, pumunta sila sa may sapa para manguha ng mga gagamba noong pang Sabado. Pero biglang hindi na ito umahon. Dito naman tayo sa politika, Cheryl. Isang buwan bago ang filing ng kandidatura, umiinit na ang politika dito sa Cebu City. Opisyal nang magkatunggali sa darating na eleksyon ang dating magkaalyadong sina Cebu City Mayor Michael Rama at Vice Mayor Raymond Garcia. Nag-anunsyo na silang dalawa na parehas silang tatakbo sa pagkaalkalde ng Cebu City. Nahahati tuloy ngayon ang councilors sa team ng suspendidong si Rama at sa team Kusog na pinangungunahan naman ni Garcia. Sa Mandaue City naman, sinampahan ng kaso sa Ombudsman si Lone District Congresswoman Lollipop Juano Dizon. Inakasuhan siya ng broadcaster na si Edward Ligas ng katiwalian sa pagbili ng lupa na pag-aari naman ng city government noong 1992 kung saan alkalde ang kanyang lolo. Sagot naman ng mababatas, malinaw na harassment dito, napakana ng kanyang mga kalaban lalo na palapit ang halalan. Wala siyang pinangalanan pero kilalang magkalaban sa Mandaue City ang pamilya ni Uwano at Mayor Jonas Cortez. Wala pa noong dekada 80. Kini mga balitang dako, karong adlaw gikan dinhi sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Paalala sa mga hindi pa nakakapagparehistro, 6 na araw na lamang po bago ang deadline ng voter registration. Bukas pa rin ang satellite registration sa mga mall para sa mga ayaw ng pumila sa COMELEC offices. Kasabay niyan, tuloy-tuloy din ang paghahanda ng Commission on Elections para sa halalan. Magbabalita, Simon Gualvez.
Ininspeksyon ni Comelec Chairman George Garcia ang mga gagamiting printer ng balota para sa 2025 midterm elections. 2 malaking makina ito mula Estados Unidos na may kabuuang halaga na 600 milyong piso. Pagmamalaki ng Comelec at ang election provider na Miru, kauna-unahan ito sa Asia na kayang mag-imprenta ng hindi bababa sa 1 milyong balota kada araw. Sa Disyembre, planong simulan ng printing ng 73 milyong balota na target makumpleto hanggang March 2025. Ang kaibahan nitong makina na to, from rolyo ng papel, nakikita nyo sa likod nyo, hanggang dulo, finish balot na siya. Walang hawak ng balot. Yun na yung output niyan. Diretso na yan sa verification kagad. The best of the technical people we have around the world, dinala namin dito para mapabilis yung instalasyon. Fully automated ang printing, kaya mabawasan din ang manpower. Pero pag-ilinaw ng Comelec, hindi naman pwedeng pagkatapos ma-imprenta, walang intervention ng tao na makita yung mismong produkto ng makina. Yung po yung matagal. Kasi meron pong ballot verification feature tayong ginagawa. Yung nakikita ng naked eye, meron bang dent, meron bang maling kulay, mali ba yung time marks. Naka-standby pa rin daw ang National Printing Office sakaling magkaproblema. Tinignan din ng Comelec ang 10th City sa Manila Hotel kung saan idaraos ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa Senado at Party List mula October 1 hanggang 8. Maluwag at malaki itong bulwag ang gagamitin sa filing ng candidacy para sa mga tatakbong senador at kinatawan ng party list. Katunayan, kasyang araw dito ang hanggang nasa 1,800 na katao. Pero paniniguro ng Comelec, mahigpit nila ipatutupad ang limitadong bilang ng pwedeng isama na companion sa loob. Kahit naman tatanggapin pa rin ng Comelec ang mga ihaing Certificate of Candidacy, may listahan daw sila ng mga individual na nakatulan ng perpetual disqualification to hold public office. Obligado raw ang komisyon na sundin ito. Ang isang tao kapag merong desisyon mula sa Office of the Ombudsman, lalo administratibo at perpetually disqualified to hold public office, ay amin pong kinakancel ang candidacy. Maliban na lang kung makakakuha ng restraining order mula sa Court of Appeals. Kamakailan lamang nang idismiss ng Ombudsman si dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Patuloy din daw ang pagkasampa ng Comelec ng misrepresentation cases sa mga nagsinungaling sa kanilang inihaing COC. Kabilang na nga rin sa mga nasampulan nito si Go dahil sa questionable niyang katauhan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Inihirit ng ilang senador na magkaroon pa ng susunod na pagdinig tungkol sa mga illegal na pogo. Marami pa raw kasi silang tanong sa mga nadadawit dito. Magbabalita si Camille Samonte. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Ito ang iginiit ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado. Pero itinanggi niyang ginagamit siya ng mga sindikato sa pagpapatakbo ng mga pogo. Helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala pa akong kinalaman. Handa raw si Go na pangalanan ng anyay most guilty sa illegal na pogo kaya humiling siya ng executive session. Hindi na idinetalye ng mga senador ang mga isiniwalat ni Go dyan. Pero sabi ni Senador Risa Hontiveros, may isang personalidad na ibinunyag ang dating alkalde na nagtugma umano sa mga teorya ng komite. Sa pagdinig naman, paulit-ulit na tumanggi si Go na sagutin ang tanong ni Senator Joel Villanueva kung bakit ang municipal administrator na si Alexander Abrenica ang kinuha ni Go para magpatakbo sa kanyang mga negosyo. Kaya nainis na si Senador Jinggoy Estrada. Alam mo, dapat hindi Go apelyido mo, Alice Sica dapat Alice Sinungaling. Matapos ang pagdinig, ibinalik si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory, habang ang inakalang kapatid niya na si Sheila Go naman, binawi na ang contempt order, kaya ililipat na siya sa kustudiya sa Bureau of Immigration. Ang isa pang sinasabing kasabwat nila na si Cassandra Leong, kinumpirmang ang ninong niyang si Dwaring Wu ang dahilan kaya nakapasok siya bilang incorporator sa Whirlwind Corporation. Namatay ma'am ko. Dito naman dumating si Mr. Duan Ren. Doon mo siya nakilala. Okay. At tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya ang nagpasok sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Okay. Senator Sherwin, so parang ibinilin ka ni mama mo
sa ninong mo kay Duan Renwu? Miss Cassandra. Parang gano'n na nga po, Mr. Chair. Humarap ding muli sa pagdinig si PAGCOR Senior Vice President for Security Raul Villanueva na unang nagbalutang na may dating PNP chief na nasa payola umano ni Nago at tumulong sa kanilang makatakas abroad. Pinalagan ito ng mga dating hepe ng PNP at giniit na pangalanan ang mga ito ni Villanueva. Paglilinaw niya naman, as I have stated last Senate hearing, Madam Chair, that I considered it as rumor. In fact, I dismiss it as rumors because I don't have any confirmation at all. I don't have any verified data. humingi rin siya ng paumanhin sa mga nadawit. Kaya hirit ni Senador Bato de la Rosa na dati ring naging PNP chief. You should have gained a lesson learned from the previous hearing that whenever meron tayong information na unvalidated, ay dapat hindi natin basta-bastang i-share dito sa publiko because it will ruin the reputation of other people. Isa pang humarap sa Senate hearing ang negosyante at nakatatandang kapatid ng dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang na inuugnay din sa Pogo. 1998 o 1999 pa raw nag-umpisang manirahan sa Pilipinas si Yang. Pero Chinese lang daw ang lingwaheng alam niya. Kaya may kasama pa siyang interpreter na ikinayamot ng ilang senador. I know you understand Tagalog and the Visayan language. You're making a fool out of us Filipinos here. Pag-amin ni Yang, pinanganak siya sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport. Pero may peking Filipino birth certificate siya. 2004 pa raw ito pinarehistro ng lolo niya para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Natuklasan din ni Senador Risa Hontiveros na may ibang pang pangalan na ginagamit si Yang, gaya ng Yang Jiangxin sa alien registration form niya, at Antonio Maestado Lim at Antonio Lim sa driver's license at tax identification ID niya. From changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo, at your convenience, talagang for convenience, gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tahimik pero mautak si Yang. Ito raw ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya niya na naghahari-harian na raw sa Cagayan de Oro. Kumbinsido rin ang PAOK na sangkot si Yang sa Pogo. Yung Sanjan, Steel, nasa kanya po, and then yung hotel and yung rice mill, lahat po ma'am nasa pangalan niya. Huling pagdinig na dapat ng Senado sa isyu ng iligal na Pogo nitong Martes, pero nakiusap ang ilang senador na ituloy pa ito sa dami ng kanilang mga tanong. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Tinitignan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang koneksyon ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Nakatutok din daw ang PAOK sa 10 ektaryang property ni Yang sa Cagayan de Oro na sinasabing pugad din daw ng iligal na Pogo. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si PAOK spokesperson Winston John Casio. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Cheryl, magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Salamat po sa oras. Sir, ano na po yung nakita nating koneksyon ni Tony Yang kay Alice Guo? Well, actually po, ongoing investigation kasi ito na nagmula doon sa mga pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang ahensya. Primarily yung PDEA una, no? Kasi yung PDEA, kami po sila nakipagbigay ugnayan sa amin at nakita namin na parang mayroong link sa problema ng droga at sa problema ng mga pogo. So, sa kakahukay ho natin, nakita namin na itong ating operasyon sa Bamban, dumisit pala yung pangalan ni Alice Leal Guo doon kay Yung Shenkan at saka kay Hong Jiangyang. So, si Yung Shenkan, isa po yung sa incorporators ng Bangfu, isa sa mga partners ni Alice Guo, at si Hong Jiangyang naman, yan ang pinakabatang kapatid
nila Tony Yang at saka ni Michael Yang. So we kept on digging information and data. Tapatunayan nga namin na nag-misrepresent ito si Tony Yang. Siya ay nagpapanggap na Pilipino para makapasok sa mga negosyo rito. At naitanong na po ba, at least man lang ba nagkakilala or magkakilala po si Alice Guo at si Tony Yang? Kasi sabi nyo, yung isang partner ni Alice Guo na si Hong Zhang Yang ay kapatid pala nila Tony at Michael Yang. Hong Jiang. Si Hong Jiang Yang ay kapatid nga po niya. Pero apparently, according to her claims, hindi pa sila nagkikita netong si Tony Yang. So, posible din na hindi nga talaga sila nagkita, kundi ang relasyon lang nila ay yung relasyon ng kanilang mga kumpanya. Pwedeng ganun po. So, in any case, Cheryl, ongoing investigation pa naman po ito. May impormasyon din po ba kayo dun sa umano'y personalidad na ibinunyag ni Alice Guo dun po sa executive session? Cheryl, siguro we defer to the Senate in relation to providing the public kung sino nga yung kanyang ibinunyag na mga individual doon. Sana ay hindi lamang mga Chinese nationals, sana ay inilabas na rin niya sana kung sino yung yung kanyang mga protector or mga enablers ng mga citizens para maimbestigahan na rin po natin. Okay. Pero meron ho ba kayong idea, sir, kung sino-sino ito? Kumbaga, nagsasagawa po kayo ng sarili nyong investigasyon, hindi po ba? At may mga posible bang o hinala kayo na yun nga, yung mga personalidad na sangkot at sinabi ni Alice Guo without mentioning their names po? Kung foreign nationals po ang pinangalanan ni Guo Waping, I think we already have a pretty good idea kung sino-sino pa ang mga ito. Yung iba sa mga ito nakasuhan na natin, yung iba po ay ongoing yung investigation. Pero kung Filipinos po ang kanyang nabanggit, it will be a matter of conjecture at this point sapagkat hindi pa namin natutumbok yung Filipino connections, if any. Okay, puntahan po natin yung sinasabing 10 hektaryang property po ni Tony Yang. Ito po ba'y na-inspeksyon na? Yung kanyang 10-hectare property na tinatawag natin Philippine Sandia Steel Corporation, yan ho ngayon ay isinailalim sa isang malalim na financial investigation at saka criminal investigation kung lahat po ba dyan ay above board. Ngayon, hindi natin pwedeng pasukin ang mga yan. In the meantime, hanggat wala ho tayong hawak ng mga search warrant, dahil yun po ay magiging paglabag doon sa karapatan ng naturang kumpanya. Napakalaki po nito, 10 hektarya. Yes, ma'am. Napakalaki ho talaga at maraming shady transactions na ina-allege na konektado po rito. Kaya we are very aggressive in our investigation in relation to these businesses kasi baka mamaya may mga links na hindi pa kami nakikita at sana makita na po namin soon. Pero yung sinasabi pong posibleng may seaport at illegal na Pogo Hub, ay may mga nakausap na po ba tayo? Mga trabahador din doon na baka nakikita po nila na hindi lamang pala ito isang steel company. Yung seaport that is already public knowledge po, ano? Yan po ay nasa bayan ng Taguluan sa Misamis Oriental. Ngayon, noong 2021, na-flag down po yan sapagkat nagpasok po sila ng mga commercial goods na hindi ho dapat sapagkat ang permiso ng Philippine Sandia Steel ay para lamang magpasok ng, well, basically that's it, steel raw material. Noong 2021, may report na nagpasok po sila ng mga agricultural goods. If I'm not mistaken, 2,900 plus metric tons of rice. No? So, kaya na-flag down po yan. At saka may ilang mga aligasyon, ilang pa mga illegal activities, katulad nga ng Pogo. Unfortunately, noong yan po ay binisita ng PNP, hindi po nila nakitaan na merong pang-operational. Pero there was, for a time, at some point in the past, meron ho talagang Pogo dyan, yung tinatawag nating Oro 1
Oro 1 technology. Bukod po kina Yang at Guo, humarap din po sa pagdinig ang isang Chinese na naaresto sa Pogo Raid sa Cebu. Sinubukan daw nitong manuhol po sa mga tagapaok ng 1 milyon. Ano po, may link din po ba ang Chinese na ito sa Pogo Hub sa Porac at Mamban? Yan naman po ay yung alegasyon noong mga witnesses at saka ng mga complainants na di umano, sila daw ho ay inilipad magmula sa Porac, Pampanga noong June 8, flying out of Clark International Airport, no? Pero ang talagang operator po doon ay yung nakakabata na si Xiao, yung anak po. Yung tatay, si Xiao Xiuxi, matagal na hong negosyante yon na mayroong mga shady dealings din po, no? So, kaya silang mag-ama ay nakasuhan sapagkat may mga ebidensya magpapatunay na sila talaga ay nagpapatakbo nung doon sa Lapu-Lapu na illegal na Pogo Hub. Tuloy-tuloy po ang investigasyon. Marami pa rin po kayong tinututukan. Ano? Mr. Casio, kamusta po ang pagtugis natin sa mga illegal na Pogo Hub pa rin? Na patuloy ang operasyon. Naniniwala ho ba kayong meron pa rin? Marami pa ho, Cheryl. In fact, more than 2 weeks ago, nag-meeting po yung Task Force Pogo Closure sa pangunguna ni Secretary Boying Rimulya at under the Vice Chairmanship of our Executive Director, under Secretary Gilbert Cruz. Iba't ibang ahensya ho kami nagsama-sama. NBI, lahat ng DOJ at DILG at agencies, DOLE, napakarami pa ho, immigration, no? Ang purpose natin is to be able to make sure that we're able to fulfill the mandate of the President na by the end of December, wala na hong mga Pogo. Rest assured, lahat ng mga legal Pogos, Cheryl, they're really winding down. Meron na lamang silang hanggang October 16. Ang talagang challenge sa atin ay yung from the get-go, illegal na. So, kasi kahit sinabi ng Presidenteng tumigil kayo, hindi basta titigil po ang mga yon. So may mga ongoing pa po tayo at may mga ikinakasang operasyon ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para mapatigil na po ang problemang ito. Marami pong salamat sa inyong oras, PAOK spokesperson Winston John Casio. Magandang tanghali mga kapatid. 1.1 million pesos. Ganyan kalaki ang pera na na-scam mula sa Homebodies member sa Facebook para sana sa kanyang itatayong dream house. Niloko pala kasi siya ng kanyang kontraktor na wala man lang nasimulang kahit na isang poste sa ipatatayo niyang bahay. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, paano mo palalakasin ang loob ng mga dumaraan sa ganitong pagsubok? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa mga naloko, huwag po kayong matakot na magsumbong. If ever na nagawan po kayo ng masama. Hindi, kailangan kung dapat mahabol nila yun. Dapat sa mga taong scammer, dapat talaga panagutin sa batas. Hindi tama yung ginagawa nila. Ingat na lang po at saka laging mapagmatsyag para hindi maloko po. Hindi basta-bastang tiwala ba? Ganun. Kasi ang dami po sa atin, basta-basta na nagtitiwala porque mababa yung ganito, mababa yung ganyan. Saglit lang, ginagrab nila kaagad. Mag-ingat na lang sa mga manloloko. Marami kasing gumakalat ng mga scammer. Para sa akin, dapat ilapit na sa otoridad yan at saka humingi siya ng advice sa mga komersyong mga kamag-anak na may kakilalang mga na nangyaring ganyan, na scam na rin o sa mga lawyer na na mapagkakatiwalaan niya. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Hola mga kapatid, asa lolo ng bayan na magiging karakter ng veteran actor na si Freddie Webb sa inaabangang serye na Ang Himala ni Nino at live na live po, oh my God, the dashing Debonair! Wow! Mr. Freddie Webb!
Lolo Mars. Ayan. Lolo Mars. Salamat, Lolo Mars. Sino po si Lolo Mars dito? Si Lolo Mars, ako yun, ano. At ang bali, apo ko dito, si Nino. Wow. Pero hindi ko talaga apo. Ano lang ako, lolo-loloan lang. Okay. We met through a barangay called Bukang Liwayway. Dito, no? Dito po kami nagtagpo at si Nino po ay isang batang napakatalino. Just like any other young kid, no? They become happy, they become sad, they cry, they have problems, but at the same time, ito si Nino is a different kid, you know? I'll give you an example. Meron akong binigay na sapatos sa kanya dyan, no? Alam mo, ginawa niya ako ng sulat na napakaganda. Oh, cute! Sabi ko hanggang ganyan, alam mo ninyo, sa kinatagal-tagal ko na ito, no? Wala pa ako natanggap na sulat na katulad nito. Oh, wow! Para ano, no? Very sentimental. It is. I love it. And how are you? Because parang you're still in the grind, Sir Freddy, di ba? Talagang you're not stopping. Di ba? Like one taping after another. How do you keep up? I enjoy it. You know why? It trains my memory to remember things. Alam mo yung script. Alam mo yung script? Oh. Kailangan talaga may memorya mo yan, no? But we are blessed. You know why? We have a director top na siyang kumbaga sa forgiving. Mag-uusap-usap kami, sabihin ko sa kanya, Direk, ano sa tingin mo ito, no? Gusto niya. So far, no? Knock on wood. Everything na sinabi ko naman ay tinatanggap niya. Ay, bongga. And speaking of, syempre, your wisdom is talagang, talagang vast, kumbaga, Sir Freddy. Pero how is it right now working with the young ones, di ba? Lalo na si Zion, talagang bagong-bago lang sa showbiz, di ba? Kamusta yung experience na yun, bantering with the young actors of today? Ako'y pinagpalad. You know why? Osmosis. Di ba nakakasama ko, panay bata eh. Correct. So nakukuha mo? Kukuha ko. I love it. Ngayon nga kasama mo ang apo mo rito sa studio, di ba? Kasama ko, nandiyan yun eh. Yung pala mga ka-hangout mo. Yan ang sikreto for youth? Pass muna siya. Yeah, of course. No? I have a total of 10 grandchildren. Oh, wow. Yeah. So happy. Hey, but these grandchildren of mine are quite old already. You know? The oldest being close to 40. Oh, wow. And the youngest? The youngest is 18. Grabe. Oo nga, legal na. Legal na nga. Si Zion na ang himala si Nino, parang apo mo yung batang-bata ngayon. Oo, di ba? Grabe. Ako nga sinasabi, yung tinanong mo yung mga apo ko, di ba? Ang inihiling ko lang sa kanila, pwede ba bigyan naman niyo ako ng apo sa tuhod? Grabe. Alam mo, sa lakas nyo yan, aabutan nyo talaga. Lahat na ng paglalagay, binibigay ko di ba? Correct. Just kidding. But anyway, today, what do you do? Are you still active, working out? I try my best. You know, whenever I think that I need something more physical exercises, I try to get it. Magsasave ako, bibili ako. Pero ang maganda na natutunan ko sa inyo, of course, lalo na po sa generation niyo, sir, is that you also take into consideration your mental exercise, and it's through the scripts that you read. Na importante rin po talaga, no, as we get a little bit older in life. And I love that, di ba? Kasi minsan nakakaligtaan natin yun eh. Di ba, isipin natin, kailangan mag-exercise tayo, pero yung utak natin dapat mag-exercise din. Yeah. Ayan. But anyway, eto na, bago ang lahat, please invite everybody to watch ang Himala ni Nino. Sobrang lapit na pala. Malapit na. Opo, ito po. Bago ko sabihin yung date, gusto ko lang magpasalamat sa inyo for giving us time to be able to invite people to watch ang Himala ni Nino. Gonna be shown on the 30th of September. Oh, wow. Ilang araw na lang, no? Correct. Next week. Next Opo, week na. Monday. Balik ako Maraming salamat. Opo, before Eat sa iyo at kay Cheryl, Lagi pong open, Maraming salamat po and we're so excited. Teka muna,
11:15. 11:15 a.m. It's a programming of Itbulaga. Yes, before, pre-prog. Bongga, napakaganda po nung time slot niyan, mga kapatid. And thank you so much again, Sir Freddie Webb, for gracing Lolo Mars, everyone! Thank you! Mga kapatid, yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl! Thank you, MJ. At hihintayin natin ang pagbabalik ni Lolo Mars. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.